Praise God. Dadako po tayo sa pangalawang salita ng ating Panginoon at ito po ay hanggang pangalawa lang kasi hahaba po tayo pagka po tinapos natin yung 7. So the following Sunday ay yung pong ika-third word po. Pero ngayon po atin pong pagbubulayan ang ikalawang wika ng ating Panginoon na matatagpuan din po natin sa Lucas chapter 23. Ang verse naman po ay 39 hanggang 44. Ang sabi po diyan, ang pinaka-word po na second word is paki-post noong PowerPoint. Yan. Gumawa din po ako ng PowerPoint. Yung PowerPoint na yan, para teaching po ito, teaching. Kasi merong mahalaga na word na ibinigay sa atin ang Lord sa kanyang ikalawang wika na kailangan ito ay matanim sa ating mga puso sapagkat napakahalaga din po. Sabi nga ni Pastor Tim, lahat po ng binibitawan ng taong aalis na ay napakahalaga. Amen? Yung last will of testament, sabi nga po niya. So yung second word is, truly I say to you, today you will be with me in paradise. Bakit po binanggit ito ng Panginoon? Kasi meron po siyang kasama doon sa krus, nung siya po ay nakabayubay doon sa krus ng Kalbaryo. Amen? Babasahin ko po para higit nating maunawaan yung pinaka-verse 39 hanggang 43. Babasahin ko po sa Tagalog. Yan. Verse 39, tinuya rin siya ng isa sa mga salaring nakapako sa tabi niya. May dalawang nakapako. Hindi ba ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang iyong sarili at pati na rin kami. Ngunit pinagsabihan naman ito ng kanyang kasama, wala ka bang takot sa Diyos? Ikaw ay pinaparusahan ding tulad niya. Tama lamang na tayo'y parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito'y walang ginawang masama. At sinabi pa nito, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, sasama kita ngayon sa paraiso. Purihin ang Diyos at pinagpala na ng Panginoon ang kanyang mga salita at buksan mo, Panginoon, ang aming mga puso sa pinakamensahe ng iyong pangalawang salita, O God. Lord, this is all about you, Jesus. Ikaw po ang maparangalan sa aming kalagitnaan. Receive all the glory in Jesus' name. Amen and amen. Praise God. Makikita natin na may dalawang taong nasa tabi. Yung dalawang klaseng tao, magkaiba ang damdamin. Ano po, yung isa ay tinututya ang ating Panginoong Jesus. Kung ikaw ang totoong Diyos, ay iligtas mo ang iyong sarili. So walang ano-ano sa sarili. Ano po, walang paggalang sa ating Panginoong Jesus. Subalit itong isa, makikita natin yung kanyang puso na may paggalang at sabi ay siya, diba, yung conversation nakita natin sa ating binasa na ang taong ito sabing ganon, parang ipinagtanggol pa niya ang ating Panginoong Jesus. Na sabi niyang ganon ay, siya ay walang kasalanan pero pinaparusahan siya na kagaya natin. So ikaw ay walang galang, sabing ganon. So, nung bumaling siya sa ating Panginoong Jesus, sinabi niya na, at in-acknowledge niya si Jesus as Lord. Kasi sinabi niya na Lord, kung sa English natin di babasahin, na alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. So nakita ng Panginoong Jesus yung dalawang klase. So makikita natin dito na yung word ng ating Panginoong Jesus ay dun sa repentant heart din na baling. Amen? Connected dun sa forgiveness na itinuran sa ating kanina sa unang wika ng ating Panginoon. So makikita natin dito na ang katotohanan about this word, unang-una sabi, a cry of salvation. A cry of salvation and a word about paradise. Yan ang katotohanan. At yan ang ating pagbubulayan. A cry of salvation sapagkat in-acknowledge nung magnanakaw, hindi natin kilala yung magnanakaw, hindi natin alam ang pangalan, sabi nung iba si Barnabas Baga, si Barnabas Hectas, ganyan. So, walang sinabi sa Bible ng pangalan, age, o kung sino man siya. Basta siya ay nagbukas ng damdamin ng puso
sa ating Panginoong Jesus. Kaya a cry of salvation. Amen. Dito natin makikita papaano ibinigay o ikinirant ni Jesus ang salvation sa lalaking ngayon lang niya nakita. It proved, anong sabi dito about salvation? Salvation, it proved that salvation is by grace. Amen? Yung sinasabi kanina, by grace, kasi wala namang ginawa yung lalaking nakapako nakapako na nga dun magnanakaw pa Pero ikinonfess niya sa kanyang bibig na ang Panginoong Jesus ay Panginoon, di ba? Sabi nga ng Efeso chapter 2 verse 8 and 9, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Ang salvation po ay mula din sa Diyos. At ito ay by grace, sa kagandahang loob ng ating Panginoon. Kaya daw po tayo ay nagkaroon ng kaligtasan. Not by works, not by religion. Dahil hindi naman napako sa krus ay religion. Not by powers or wealth. Anumang meron tayo na titulo sa ating buhay, hindi po yun ang daan ng ating kaligtasan. Kundi ang ating Panginoong Hesus lamang. At ito ay dahil sa mayamang biyaya ng Diyos. By grace, the unmerited favor of God, na we are, sabi nga, undeserved ang bawat isa sa atin. Hindi karapat-dapat na pag-alaya kasi yung taong lalaki magnanakaw pero nahabag ang ating Panginoon kasi nakita niya ang puso, kasi ang Diyos tunay nga sa puso tumitingin. Even in the last minute, nakita niya, ang lalaking ito ay in-acknowledge ako na Lord, Panginoon, isama mo ako. Kapag ikaw ay naghari, alalahanin mo ako kapag ikaw ay naghahari na. Amen? Even in the last minute, kaya yung mga taong naghihingalo na, kahit talamak na ang mga kasalanan at nagbukas na kanyang puso sa Panginoon, tatanggapin ang kaligtasan sapagkat sa mayamang biyaya ng ating Panginoon. All by grace. Kaya makikita natin dito yung pruweba na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng kagandahang loob ng Diyos. Amen. Amen po ba? And ano pa po? Ito po ay nagpapatunay. It proves that salvation is by Christ. Amen? Si Kristo ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan niya. Ang sabi ng 1 Timothy chapter 2 verse 5, for there is one God and one mediator between God and mankind, the man, Jesus Christ. Amen? Si Jesus lamang. Kasi siya lamang yung namatay, but after 3 days, siya ay nabuhay na muli. Maraming mga kilala na mga propeta at mga, sabi nga, naalala ko yung tinuturo ng isang manggagawa, si Brother Eddie, sabi, ang Diyos ni Buddha, ng Buddhism, ay namatay, pero nananatiling patay. Ang Diyos, si Confucianism, Confucius, ang Diyos nila ay namatay at ngayon nananatiling patay. Ang Diyos ng Mormonism, si Joseph Smith, namatay. Hanggang ngayon ay patay. Ang Islam, si Muhammad, si Allah, namatay. Hanggang ngayon ay patay. Laging winiwika yan ni Brother Eddie. But ang Diyos ng Kristyanismo at tinatawag ding Protestant tayo ay nabuhay na muli. After 3 days na siya ay naandoon sa grave, siya ay nabuhay na muli. At nakita yung tomb ay nawala ang ating Panginoong Jesus dahil siya ay nabuhay na muli. Kaya karapat-dapat siya na siya ay tagapamagitan sa Diyos at sa tao sapagkat siya lamang ang Diyos na namatay at nabuhay na muli hanggang sa ngayon ay nabubuhay at ginawang tagapamagitan ng ating Diyos Ama doon sa langit para sa mga tao. Amen? Sabi ng 1 Timothy 2:5, for there is one God and one mediator between God and mankind, the man, Jesus Christ. Kaya ang Panginoong Jesus lang po natin ang atin pong tinatawagan. Amen? Ang tanging tagapamagitan para sa ating kaligtasan. Siya po ang ating tinatanggap, kinikilala na Panginoon at sariling tagapagligtas ng ating buhay.
Ano pa po ang pruweba ng kaligtasan? It proves that salvation, ang sabi, comes instantly the moment one believes. Amen? Kapag nanampalataya ang isang tao, ang sabi nga ng Romans chapter 10 verse 9, kung ipapahayag ng iyong labi na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Amen. Yung lalaking nakapako walang ginawa, wala siyang ginawa pa, patungkol sa kanyang pananampalataya. Hindi siya nakaanib sa iglesia, hindi siya binautismo. Kasi may mga doctrine, pag binautismo, hindi ka ligtas. Parang gano'n. Pero yung napako sa krus, hindi po siya nabautismo. Wala nga pagkakilala zero. Unbeliever. Wala pang ginawa patungkol sa kanyang relihiyon. Sa kanyang pagkilala sa Diyos. Subalit ang sabi ng Panginoon, kung ipapahayag, so ang kaligtasan is by heart and by confession. Amen? By heart and by confession. Kung buong puso kang sasampalataya na si Jesus ay muling binuhay na muli ng Diyos, maliligtas ka. Do we believe that Jesus has risen? Amen? That Jesus, ang Diyos, ang ating Panginoong Jesus ay buhay ngayon. Amen? Tayo nananampalataya. Yung ating inaalala ngayon, the resurrection of our Lord Jesus Christ, ay kung tayo naniniwala at nananampalataya na ang Panginoong Jesus ay naandun, nakaluklok sa trono, so we have salvation. Maligtas tayo. We have eternal life. At ipapahayag ng ating mga labi na si Jesus, that Jesus Christ is Lord and Savior. Amen? We declare, amen? We declare and we always say that Jesus is our Lord. Amen ba? Amen? And we will receive eternal life and salvation. Amen? So that is the cry of salvation ng lalaking nakapako doon sa krus. Ayan po ang isang katotohanan na makikita po natin. At ang pangalawa po is a word about paradise. Ayan. Kitang-kita naman ang langit. Bakit baga hindi naniniwala yung iba na may langit? Naniniwala ba tayo na may impyerno din? Kasi kung mayroong lugar ng paraiso, ay may lugar din ng paghihirap. A word of paradise. About paradise, anong sinasabi dito ng isang verse sa Korinto? Meron pong verse sa 2 Corinthians chapter 12, verse 2 and 4. Inuulit ko, siya'y dinala sa paraiso, at tulad ng sabi ko, ang Diyos lamang ang nakakaalam kung ito nga'y isang pangitain o tunay na pangyayari. Verse 4, nakarinig siya roon ng mga bagay na di kayang ilarawan ng salita at di dapat bigkasin ninuman. So the truth about paradise, makikita natin sa verse na ito, what is paradise? The term paradise is used to indicate the heaven or the presence of God. Amen? The heaven or the presence of God. Kung saan naandun ang presensya ng Diyos, ayon ay paraiso. Amen? Ayun ang sinasabi sa Bible. The truth about paradise, we will be with Jesus in heaven when we die. Naniniwala ba tayo doon? Na makakasama natin? Sinabi na nga doon sa magnanakaw ngayon din, isasama kita sa paraiso. So, we believe in our heart. Amen? So, makakamit natin ang paraiso. Ano pa? The promises and problems solved by this statement. So, totoo na may langit, may paraiso. Doon sa winika ng ating Panginoong Jesus. You will be with me in paradise. Ibig sabihin, totoo na may paraiso, na may paradise, na may heaven. Amen? Lahat gustong pumunta sa heaven. Amen? Sinong gustong pumunta sa heaven? Amen. Pero tanong nyo, sinong gustong pumunta sa church? Yung iba, no, amen. Hindi ka nga, sabi ng iba, hindi ka nga makapunta sa church, sa heaven pa. Oh, praise God. The
promises, sabi, eternity is just a step away. Amen? So, just a step away, naandyan lang. Manampalataya ka lang. Recognize Jesus as your Lord and Savior. Buksan ang puso sa ating Panginoong Hesus. Paniwalaan ang kanyang ginawa doon sa krus ng Kalbaryo. Yung hirap, this is all about Jesus at ito ay para sa atin din. Amen? Yung kanyang sakripisyo at suffering na ginawa sa krus ng Kalbaryo ay para sa kaligtasan ng bawat isa po sa atin. Hindi niya nga po inisip ang kanyang sarili, kundi ang iniisip niya above all, doon sa ating inawit kanina, above all, crucified, higit sa lahat, ang iniisip niya ay tayo. Na kailangan ay magkaroon ng kaligtasan ang kanyang nilalang, kanyang nilikha. Sapagkat nagkaroon nga ng great separation, ang tao at ang Diyos, ay pumasok ang kasalanan in the book of Genesis. Makikita natin yung fall of man. Genesis chapter 3, na nagkaroon ng great separation nung nagkasala ang tao. At nais ng Diyos maibalik muli yung relasyon. At ayun na nga ang ginawa ng Panginoong Hesus doon sa krus ng Kalbaryo nung siya ay namatay. More than 2,000 years ago. So no soul, isang katotohanan, that no soul is sleep and no unconscious state pag namatay ang tao. Naniniwala po ba kayo doon? Di ba may sinabi sa Lucas chapter 16, yung si Lazaro at yung pulubi? Ay, si Lazaro na pala yung pulubi at yung mayaman. Amen? Lucas chapter 16 na may pinuntahan yung mayaman at si Lazaro. Si Lazaro ay napunta sa paraiso at yung mayaman ay doon sa pagdurusa. Amen. So makikita natin doon na no soul, may pakiramdam. Merong yung ating five senses ay gagana pag naandun na tayo sa kabilang buhay. Kasi Luke chapter 16, pag i-meditate natin yun, ay makikita mo na may conversation ang si Lazaro, may conversation ang mayaman, at doon nagpe-pray ang mayaman na sabi sa kayo, Amang Abraham ay, Amang Abraham, pwede bang ako ay pumariyan? Sabi ni Amang Abraham, aba, ay hindi na po pwedeng pumariyan ang mga narini. At ang mga narini hindi na pwedeng pumariyan kasi meron ng bangin. Amen? Yung mayaman ang nagsisisi. Ano? Nagsisisi sa kanyang ginawa doon sa lupa. Subalit yung si Lazaro, bagamat naghihirap sa lupa, ngayon ay inaaliw. Amen? Sabing ganon doon sa paraiso. Sapagkat siya ay may pagkakilala sa Diyos. Amen? So, believers are going to a better place. Amen? Are you excited? Sabi ni Pastor Tim, hindi pa ngayon, ha? Kasi tayo mga malalakas pa. Pero nung nagkakasakit na si Bishop, biglang ite-testify na. Excited. Praise God. Ay, sabi nga na, believers are going to a better place. Ang panalangin pa rin niya ay, Lord, wag muna. Ganun tayo pa na pag nasa bingit ng kamatayan. Ano? Pero excited kasi dinescribe ang heaven, ang napakaganda. In the book of Revelation, makikita natin doon ang description ng heaven. Nasabi ay napaka-glorious ang heaven. Merong, ang dadaanan mo ay ginto. Hallelujah. At napakaganda ng atmosphere. Walang ma-describe. Sabi nga ng New Testament ay wala pang nakakita, wala pang nakarinig na mga bagay na inihanda ng Diyos para sa Kanya, sa lahat ng sumasampalataya sa Kanya. Amen? So, yun ay dinidescribe as the heaven. Amen? So, kagaya ng ipinangako ng Jesus, doon sa lalaking magnanakaw, you will be with me in paradise. If we believe in Jesus Christ, our Lord. Amen? Na siya ang Diyos na tagapamagitan natin. Ang sabi nga ng John 14:6, siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay, walang makaparoroon sa Ama kung saan nandun ang paraiso nang hindi sa pamamagitan niya. Amen? Kailangan mayroon tayong dadaanan. Si Jesus Christ yun. Amen po ba? Hallelujah. Ang huling verse
na akin pong babasahin sapagkat tayo po'y naniniwala na ang Panginoong Hesus ay nabuhay, nag-resurrect na muli. He is risen. Amen? Sa unang Korinto chapter 15, verse 19 to 20. Ito po yung huling verse. Kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para lamang sa buhay na ito, tayo na ang pinakakawawang sa lahat ng tao. Ngunit ngayong si Kristo'y muling binuhay, ito'y katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Sabihin nga sa katabi, hindi ka kawawa. Amen. You are blessed. Amen. Tayo ipinagpala. Hindi tayo kawawa. Kung si Kristo ay hindi nabuhay, kawawa daw tayo. Ayun yung kinokot yan ng ibang mananampalataya. Kawawa yan, mga born again na yan. Samba na samba. Ay, dapat, yung susunod na verse, kung hindi nabuhay na muli, ay ngunit ngayong si Kristo'y muling binuhay, ito'y katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Kaya yung ating mga mahal sa buhay na namatay, ngayon ay nagpupuri. Amen? Sumasamba sa Diyos na buhay. Amen? Sapagkat kung paano si Kristo ay binuhay, tayong lahat na mga buhay at darating ang panahon na tayo ay pupunta sa kabilang buhay, ay muling bubuhayin din sa ikalawang buhay. Amen po! Praise God! Palakpakan po natin ang ating Diyos. Happy Easter! Yan po ang pinaka-meaning ng resurrection ng ating Panginoon. At yung pangalawang word ng ating Lord. Truly, I say unto you, you will be with me in paradise. Amen. Palakpakan natin ang ating Diyos ng buhay. Ang ganda ng word na huling binasa ng ating pastora. Meron lang po akong babasahin din before we close. Kasi tinatch niya po yung about the eternity, the heaven. Nais ko lang pong basahin natin to. 2 Corinthians chapter 5 verse 1. Ilagay sa screen. 1 Corinthians chapter 5. Ang sabi dito, alam natin kapag nasira na ang toldang tinatahanan natin ngayon na tumutukoy sa ating katawang panlupa, tayo'y may tahanan sa langit na hindi kailanman masisira. Isang tahanang ginawa ng Diyos, hindi ng tao. Dumaraing tayo habang tayo nasa katawang ito at labis na nananabik sa ating tahanang makalangit. Upang kung mabihisa na tayo nito, ay hindi tayo matagpo ang hubad. Habang nakatira pa tayo sa toldang ito, tayo'y naghihinagpis at dumaraing. Hindi dahil nais nating iwaksi ang katawang panlupa, kundi dahil nais nating mabihisan ng katawang panlangit. Sa gayon, ang buhay na may katapusan ay mapalitan ng buhay na walang hanggan. Palapakan natin ang Panginoon. Iyan ay sinulat ni Apostol Pablo, kaya kung tayo po ay narito pa sa katawang panlupa, ito yung tolda na ating tinatahanan. Darating araw tayo mawawala dito, iiwan natin ito. In other word, mamamatay tayo. Dahil kailangan po na mapasa atin ang katawang panlangit. Kaya hindi totoo po yung pag namatay ang tao, ang kaluluwa ay paggalagala. No? Pag iniwan ang kaluluwa, ang katawang panlupa, ito'y dinadipta ng Diyos ng katawang panlangit para hindi makitang hubad. Sabi, pag nakakita ka ng paru-paro, naku, ang lolo ko yan. Naku, niyo po ba? Biglang may nakasalubong na itim na pusa, naku, ang tatay ko. Huwag nating ihahalin tulad ang ating mga buhay sa mga nilikha ng Diyos na may buhay din. Unique ang paglikha ng Diyos. Matapos kang mabuhay sa katawang panlupa, sa mundong ito may bahay ka, ang Diyos ay naghahanda na katawang panlangit upang tumira sa bahay sa langit. Kaya kailangan mong iwanan ito. Pero sabihin mo sa tabi mo, hindi pa ngayon. Dahil marami ka pang gagawin.
upang ipamalitan ng kaligtasan sa ating magulang, sa ating pamilya. Kaya pag makita natin ang mga tao nag-i-enjoy sa mundo sa katawang panlupa, huwag tayong maiinggit. Malaki bahay na sa lupa, mga kondominium nagkalat, maraming bahay na mansyon. Higit kang mapalad sapagkat wala tayong, hubad tayong ipinanganak, wala rin tayong dadalhin. At biglang sasalubong sa iyo ang Diyos, pumunta ka rito, well done my good and faithful servant. At patitirahin tayo sa tahanan sa langit, sapagkat sabi ng Bible in John 14, ipaghahanda ko kayo ng matitirhan, at pag naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik to be with me. Ang sabi ng Bible. Amen? Kaya habang tayo narito sa toldang ito, ang sabi ng Bible, naghihinagpis tayo, maraming bagay tayo naranasan, pero hindi kaya ikumpara yan na ando na sa palagian tahanan. Mabuhay ka man ng 80 taon sa lupa, sa katawang panlupa, pero ang buhay mo sa katawang panlangit ay eternal. Eternity. Amen? Kaya anuman ang meron tayo, hanggang dito lang yan. Kaya mas maganda, habang tayo ay masaya sa katawang panlupa, paghandaan natin na higit na masaya. Ito ay ang katawang panlupa, ang pag-uwi sa langit na ating tunay na tahanan. Tayo po tumayo. Ang dalawang salita ay napatutungkol sa restaurant. Ang ikalawang salita ay tumutungkol sa provision. Dahil ang Diyos ay nangako sa iyo. Amen? Kaya ulitin ko, gusto ba natin pumunta sa langit? Amen? Sabi nung iba, gusto pumunta sa langit, ay sa church ayaw naman pumunta. Ay sa church pag-uusapan kung sino yung nasa langit. Sa church itinuturo yung sasalubong sa iyo sa langit. Aba, mas maganda ka sa mall. Wala naman doon si Jesus na nakita natin enjoying life. Amen? Kaya ngayon, sa ating mga huling panahon, ako po ay 60 na. Sabi ko, Lord, okay na sa akin ang 80. Amen? Kaya tayo na ay may buhay pa tayo. Ang mahalaga, tayo ay merong hinihintay na mas magandang lugar. Kaya totoo, sabi ni ating pastora, ay una mga namatay. Kaya magugulat ka, after how many years, yung asawa mo namatay, nakangiti sa'yo sasalubong sa langit. Amen? So nakakatinginan yung mga byuda. Hindi. So, naandoon. Kasi ang kamatayan ay sa katawang panlupa lang. Kaya in the absence of the body is to be present with the Lord. In other words, una-una lang yan. Huwag ka muna susunod. Mahaba pa ang buhay natin. Tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos, kami nagpapasalamat sapagkat ang unang dalawang salita ay tumutukoy upang maibalik mo ang aming relasyon sa iyo na naghiwalay dahil sa aming pagsalansang at aming mga kasalanan. Subalit ikaw ay nagbigay ng forgiveness. Salamat sa pagkapatawad na yon at amin pong inaangkin. At ikalawang salita mo, Panginoon, ay nangako ka ng isang lugar na hindi ginawa ng tao, kundi ginawa ng aming Diyos, ang tahanan sa langit. Ang paraisong hinihintay namin, adalain ko, Panginoon, sa buong Life in Christ families, sa aming mga mahal sa buhay, na hindi pa namin na ipapakilala kung sino ang daan ng kaligtasan. Bigyan mo kami ng kalakasan ng loob at maging misyon ang aming buhay, na sila'y lagi naming bahaginan ng iyong salita.
sapagkat ikaw nagsabi, malibang ikumpisal ng aming mga labi, na ikaw ay Panginoon, ikay si Jesus na nabuhay na muli, doon lamang maliligtas. Hayaan mo, Panginoon, ngayon pong umaga, inaangkin po namin ang dalawang unang salita, ang pagkapatawad at ang paraisong inihahanda mo sa buong pamilya. Sumunod po ang lahat sa maikling panalangin. Ama, maraming salamat sa una at ikalawang salita na nagbibigay sa amin ng pag-asa. At kikilalanin namin ang salitang ito'y buhay. Maraming salamat sa pagkapatawad at maraming salamat sa paraiso na aming pupuntahan pagtubating ang takdang panahon. Habang kami nasa toldang ito ng katawang panlupa, ingatan mo kami at patuloy na gamitin sa aming mahal sa buhay upang maakay namin sila sa iyong paanan at ipakilala ang tunay na tagapagligtas ay ang aming Panginoong Hesus. Salamat, inihahandog namin ang aming buhay sa iyo. Tanggapin mo bilang handog ang aming mga sarili. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Santong Espiritu. Amen. 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 Manatili po tayo nakatayo.